Sadyang napakainit ng panahon ngayon, kasing init ng inyong pagtanggap sa aming programa. Hulaan nyo kung nasan kami ngayon. O, location reveal na ba tayo? Welcome to Pakil, Laguna! Mainit-init pa. Tara na sa Pakil, Laguna. Kalikasan at progreso all-in-one sa maunlad na bayang ito. Kilalanin ang kanilang visionary mayor, Oh, Happy Mother's Day. Vince, thank you po! Vince Soriano. Ang kanyang mga programa at proyekto, plus ang monumentong kanyang ipapatayo. You'll never believe sino-sinong historic figures ang magkakasama dito. Ay time na na pro-Philippines na dapat tayo na. All that and more. The best yan. Simula na. Ngayon. Papi! Thank you po, thank you. Hello, Mamia! Wow! Hi, welcome to Pakil and Happy Mayor Mother's Day! Vince, thank you po! Ang ganda ng munisipyo nyo. Maraming salamat. Akala ko pumasok ako sa lobby ng hotel. Kakaiba. Wow! Very modern to compared sa dati nating munisipyo na Oo nga po. panahon pa na Espanyol yun eh. Maso pa, oh. Diba? Siyempre, dapat modern din pati ang furniture. Wow. Para sa ating opisina. Sige po. Mayor Vince, nakaka-impress dito sa inyo. Pakiramdam ko, nasa ibang bansa ako ngayon. Ang ganda-ganda dito sa munisipyo nyo. Mayor Vince. Actually, hindi lang ikaw nagsabi niyan at nakakatuwa naman yung impressions ng mga bumibisita sa ating bagong munisipyo. In fact, may mga Chinese nga dumating rito at sabi nga sa akin, ito daw munisipyo ng Pakil parang dragon's throne. Wow. Trono daw ng dragon sapagkat sa feng shui ay dapat daw ang nasa likuran ay bundok at ang nasa harapan ay tubig. So dito, makikita nyo sa background natin ay isang Sierra Madre Mountain Ranges at sa harapan naman natin is Laguna de Bay. Kaya nakakatuwa sapagkat na-appreciate yung disenyo at saka yung lokasyon itong ating bagong munisipyo. Maraming Impressive. salamat. Very impressive, Mayor. Mayor, ipakilala niyo po ang Pakil sa ating mga manonood. Well, ang bayan ng Pakil ay isang maliit na bayan lamang to at ang population lang natin ay relatively small. Nasa 23,000 lang population natin. Pero malaki na yung transformation na nangyari dito sa bayan ng Pakil. Before kasi ay agriculture lang yung talagang pinagkakabalan dito, fishery, at syempre yung tourism namin. But because of our development initiatives, na-diversify na yung mga industriya rito sa bayan ng Pakil. Meron na kaming, kumbaga, mga bulk water supply industry at renewable energy initiative. So, dahil diyan, nagkaroon ng mas marami opportunities dito sa bayan ng Pakil. At natutuwa ako at nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng local economy ng bayan ng Pakil. At natutuwa ako sapagkat dahil dito, nabibigyan ng maraming recognition ng aming bayan. Wow, na-mention niyo po na may bulk water supply project po sa inyong bayan. Talagang kakaiba to. Malaki tong proyekto na ito at talagang makakapagbigay po ito ng supply ng tubig Lalawigan ng Rizal at even sa National Capital Region. Actually, marami nagtataka kung naan itong lugar na ito. Hindi alam kasi na marami na siguro sa yung mga tagapakinig, taga-subaybay, na ang bayan ng Pakil ay nakahati ng Laguna de Bay. So, nandito tayo sa tinatawag natin Silangang Pakil, pero across the lake, nandun yung mas malaking teritoryo ng bayan ng Pakil, yung tinatawag na Kanlurang Pakil, comprising of 6 barangays. Nandun ang bilyong-bilyong pisong investment ng Manila Water Corporation. At right now, nagsusupply na kami ng tubig sa lalawigan ng Rizal at dahil tapos na yung 50 MLD o water treatment facility ng Manila Water. At ngayon, ginagawa na yung phase 2 na kung saan 200 MLD naman na kumbaga water treatment facility ng Manila Water ang tinatayo ngayon dun sa Barangay Cabulusan. So, because of this, talagang lumaki yung revenues, dumami yung trabaho dun sa Kanlurang Pakil, at talagang nabago yung muka ng ekonomiya ng nasabing teritoryo ng aming bayan. Nakakatuwa pong marinig na meron pong ganitong malalaking proyekto sa bayan ng Pakil, Mayor. Nais ko pong tanungin, paano niyo po binabalanse ang agricultural sustainability? Kasi ito po ang alam ko talaga sa bayan ng Pakil. Nung pong bata pa ako,
Pero ngayon po na meron po kayong malalaking proyekto, gaya po nitong mga industrial development, paano nyo po ito nababalanse, Mayor? Well, dapat inclusive kasi ang development. So, dapat naman ay kami sa local government unit, naghahanap kami ng kaparaanan na kung saan ay lalaki yung local income namin. At ang nakita natin dito ay through investment. So, hindi naman pwedeng reliant lang tayo sa tulong ng national government or even ng provincial government. Dapat on our own, magkikreate tayo ng local revenues to support our development initiatives. At yan nga, inuulit ko, nakita natin yan through investment. At pero hindi pa rin natin dapat mawala yung ating tinawag na mga kinagis ng kaugalian, tradisyon, at kumbaga mga kaugalian dito sa bayan ng Pakil. Kaya tama ka, binabalanse natin to make our development more inclusive. So meron tayong industrial areas, so yung mga gusto magtrabaho doon, merong competency na makapagtrabaho doon sila magtrabaho. Pero yung mga livelihood programs natin, yung mga handicrafts natin na talaga kinagisnan din ng bayan ng Pakil, ay patuloy rin yan. At syempre, kinakailangan din na tulungan natin ang agro-fishery sector. Kaya nagmo-modernize din kami sa agriculture. In fact, 2 years ago, naimbitahan ako ng DILG Calabarzon para magsalita paano ko na-increase ang income ng mga magsasaka doon sa 2 barangay ng Pakil. Sa loob lamang na 1 taon, na doble natin. We increased their income by more than 100%. Dahil ang ginawa nating initiative, yung mga solar-powered irrigation system. Kasi lagi sinasabi, kaya daw hindi productive ang ating agriculture, for example, ay wala tayong irrigation. Sabi ko, dito sa lalawigan ng Laguna, hindi dapat maging problema ang irigasyon sapagkat ang daming tubig ng Laguna de Bay. So, ang problema ay hindi yung availability ng water. Ang problema, paano mo dadalhin yung tubig ng Laguna de Bay para ma-irrigate yung ating mga rice fields, for example. So, ganun ang ginawa namin. And to make our irrigation system more environment-friendly, solar-powered. So, ang nangyari dati dun sa Barangay Matikaw, for example, ay isang beses sila nagtatanim ng palay. Because of the solar-powered irrigation system, naging 2 at kung masipag pa sila, kaya nila magtanim ng 3 beses sa 1 taon. So effectively, at the very least, nadoble namin yung income nila. At ngayon, 4 na ang working solar-powered irrigation system diyan sa Kanlurang Pakil. At marami pang panukala na gawin. So the largest concentration ng mga solar-powered irrigation systems dito sa lalawigan ng Laguna ay nasa Barangay Matikiw at Barangay Kasinsin. So kung makikita mo, meron kaming initiative through bulk water supply development efforts, tapos sa renewable energy, but at the same time, hindi namin nalilimutan ng handicrafts making, traditional sources ng livelihood namin yan, at syempre yung agriculture at saka fishery sector natin. So, nakikita ko, Mayor, talagang yung leadership na pinakita mo sa bayan ng Pakil, this is a very good example of sustainable development. Yes, tama. Kasi ako naniniwala na maraming problema sa ating lipunan na mareresolba pag may trabaho ang ating mga kababayan. So, kasi hindi naman tayo dapat mag-rely lang talaga, katulad ng sinabi ko kanina, sa tulong ng national and provincial government. So, kung may trabaho ang mga tao, hindi na nila problema ang pagkain nila sa pang-araw-araw, hindi na nila problema ang pagkaparal ng anak nila, ang pananamit nila, ang renta nila sa bahay nila. So, ang dapat talagang ginagawa ng local government unit ay magkaroon ng mga initiatives to create more jobs. At by so doing, nag-i-increase sa economic activities, lumalaki ang circulation of money, and because of that, mas marami opportunities tayo nakikreate. At sabi ko nga, kung may trabaho sila, may pinagkakitaan sila, madami kang problema sa lipunan na nare-resolba. At yun ang nangyari sa bayan ng Pakil. So, nag-invite tayo ng mga investors, nagkaroon sila ng trabaho, and because of that, dumami ang income namin, mas marami rin kaming programa at proyekto na gagawa para sa kanila. Halimbawa, kulang ang binibigay ng national government para sa social pension ng aming mga sa aming mga senior citizen. So dahil kulang, ang dami nagtatampo ng mga senior citizen but hindi sila nakaka-avail ng 500 pesos na per month na social pension. So ang ginawa namin, kami na sa local government ng Pakil ang nag-initiate na magpondo para yung hindi nabibigyan ay mabigyan. So meron kaming hindi nabibigyan na around 300 na senior citizens sa bayan ng Pakil. So this year, bibigyan na namin sila yung 100 and next year 200. So practically, by 2025, universal na ang social pension dito sa bayan ng Pakil. At ang maganda pa sa bayan ng Pakil, kung sa national government yung tumatanggap halimbawa ng GSIS, SSS, hindi sila pwede tumanggap ng social pension. Dito sa bayan ng Pakil, kahit may GSIS ka,
meron kang SSS, pwede kang maka-avail ng local social pension program namin. Kasi yung namang GSIS, SSS at saka yung mga sa uniform personnel natin like PNP, Armed Forces, hindi naman pera ng gobyerno yan, contribution yan ng mga miyembro. Kaya dito sa Bayan ng Pakil, hindi namin dinidiscriminate yung mga GSIS at SSS. Whether you have GSIS or SSS o wala, ay pwede kang maka-avail ng social pension dito. At nangyari yan dahil sa laki na ng local revenues ng Bayan ng Pakil. Even yung mga PWD namin, meron na silang tatanggapin na monthly support from the local government unit. Even yung mga single parents ay pwede na rin tumanggap ng support from the local government unit. Bilang isang maliit na bayan, kasi gusto ko maging inspirasyon din to sa mga iba nating manonood. Mayor Vince, paano ka naghihikayat ng mga investor dito sa bayan mo? Walang bibitaw. Nagbabalik ang The Best Yan. That's very impressive, Mayor. Talagang lahat sa'yo, pantay-pantay, nakakatuwa. Kasi talagang ramdam na ramdam din ng mga taga-Pakil yung talagang nais mong maibigay na benepisyo para sa kanila. Mayor Vince, alam mo, very interested ako. Kasi bilang isang maliit na bayan, kasi gusto ko maging inspirasyon din to sa mga iba nating manonood. Mayor Vince,
paano ka naghihikayat ng mga investor dito sa bayan mo? Kasi nakakatuwa kung paano mo dinala yung malaking business dito sa bayan mo. How do you do that? Well, tatlo lang yung steps na ginawa ko. Una, nung maging mayor ako noong 2016, remember, noong 2016, Pakil used to be the third poorest municipality in the province of Laguna, but only after yun nung mabigay natin yung mga development initiatives natin, after 5 years, partida yan, meron pang 2 taong pandemic, we were able to effectively transform the town of Pakil from the third poorest municipality in the province of Laguna into one of the most progressive local government units, not only in Laguna, not only in Calabarzon, but in the entire country. Dahil sa tatlong steps na ito, una, tinignan namin kung anong comparative advantage meron ng bayan ng Pakil. Kasi hindi naman ang Pakil magiging Santa Rosa, hindi naman kami magiging Cabuyao, Calamba, or even Santa Cruz, hindi naman kami trading hub. So, hindi naman kami for commercial purposes ang aming local government unit. So, tinignan namin yung comparative advantage namin na meron kami na wala yung iba na may offer natin sa investors. Ang nakita namin dito ay bulk water supply. Incidentally, the cleanest part of Laguna de Bay is in Pakil. So, ang Manila Water, na-convince natin sila na dito magtayo ng water treatment facility nila instead of in the province of Rizal. At tayo na may napakinggan, kaya dito sila nag-invest ng billions of pesos. So practically, yun ang nakita nating comparative advantage. Renewable energy, meron din tayo na may proposal dito ang hydroelectric power plant ng Enrique Razon's group of companies. 1,400 megawatts dito sa Silangang Pakil. Doon naman sa Kanlurang Pakil ang may expansion, yung windmills diyan sa Pililla, mag-expand dito sa bayan ng Pakil. So, they're planning to construct 9 wind turbines in Western Pakil. At meron din yung geothermal, nagpunta na rito ang ADC at magkakaroon na sila ng kumbaga due diligence para dun sa proposed nilang geothermal power plant in Western Pakil. So yun yung comparative advantage namin, yung pagdating sa natural resources like water at saka yung aming location tsaka siguro topography na ideal for renewable energy. So yun ang una namin ginawa. And because of that, dito tayo nagsimula na mag-invite ng investors. At yun nga, nasabi ko mga iba't ibang kumpanya na yun. At because of that din, yung maliliit na kumpanya, nag-start na rin magtayo rito sa bayan ng Pakil. Biro mo, ang bayan ng Pakil, 23,000 lang yung population namin. But last year, 4 na convenience stores ang sabay-sabay tinayo rito, 3 Alphamarts at saka 1 7-Eleven. Considering na 23,000 na yung population natin. So, nagkaroon ng kumbaga multiplier effect yung initiative na yan. So, pangalawa na aming ginawa rin is tinignan namin yung disadvantage namin. We transform pala yung mga challenges into opportunities. Halimbawa, nakahati kami ng Laguna de Bay. So sabi namin, paano namin makikreate itong as an opportunity? Magkikreate tayo ng opportunity given itong magkaiwalay ang bayan ng Pakil. So nagkaroon kami ng Laguna Lake Cup. The first, the only, right now, the only open water swimming competition in Laguna de Bay na lumalangoy from Kanlurang Pakil papunta rito sa Silangan. So during the Turumba Festival. At marami ng mga swimmers as far as Davao City, Dumaguete City, sa Mindoro, talagang lumalangoy rito yung mga taga San Beda at award din kami ng Department of Tourism ng Pearl Award diyan sa initiative natin yan. So tinatransform natin yung mga challenges into opportunities. So yun ang next step na ginawa namin. Third, kinakailangan i-sustain natin to sa pamamagitan ng talagang pagiging business friendly, pag-o-offer ng isang business friendly environment. Kaya inaward lang kami ng Philippine Chamber of Commerce and the Industry for the past 2 years as the most business-friendly local government unit in the whole country for the category 3rd to 6th class municipalities. Ang ginagawa lang natin doon, as mayor, kinakausap talaga natin sila directly. And kung anong kailangan nila, ginagawa natin ang paraan para nang sa ganon, smooth yung pagpasok nila dito sa bayan ng Pakil. Kaya mapansin nyo, ang highway lang ng poblasyon ng Pakil, 2.2 kilometers lang, but we have like 3 gasoline stations. Na to the point na sinasabihan ko na magtatayo na naman isang gasoline station, sinasabihan ko, wag na, doon na kayo sa kabilang bayan kasi hindi na namin kailangan yan dito. Talagang nakakatuwa kasi yung sustainable development, ramdam na ramdam ko sa mga kinukwento nyo, Mayor Vince, no? And another thing, safe na ba na sabihin ko na baka ito ang
Geoenergy Capital of the Philippines, ang Pakil. Well, baka magalit ang Bae, Calauan at Santo Tomas kasi meron na silang geothermal power plant. Even I think in Ormoc, meron din sila at Yes. saka dyan sa Dumaguete. But ang pwede mo sabihin na talagang maging na figuratively na battery ng Philippines ang bayan ng Pakil kasi considering our small population. But kung matutuloy yung hydroelectric power plant dito ni Enrique Rason na 1,400 megawatts, tapos ang Bellissima ni Greggy Araneta. Pero ito ay hati kami ng Pakil at Pangil, 900 megawatts yan. So it's already 2,300 plus yung wind turbines ay tatayo ng Bena Energy at saka ng Aboitiz Power. I think it's safe to assume na in terms of per capita na tulong ng isang LGU para sa renewable energy sa buong Pilipinas, I think isa sa leading na ang bayan ng Pakil. So we can safely assume na battery ng not only ng probinsya ng Laguna, not only ng Calabarzon, kundi ng buong Pilipinas ang bayan ng Pakil. And hopefully lahat yan ay matuloy because it will kumbaga create an environment na kung saan ay talagang hindi na tayo masyadong reliant sa fossil fuel, which is actually good for the environment. Isa rin pa rin pong katanungan natin, Mayor, kasi pag may pag-unlad sa isang bayan, syempre, bigla pong papasok ang turismo dito. Marami pong makikurious sa bayan nyo, ano bang meron dito. Can you talk about your tourism? Meron po kayo ditong festival na Turumba Festival, tama? Yes, that is the kumbaga the festival of the municipality of Pakil, pero ito ay nakaangkla doon sa Our Lady of Turumba. Ito ay itong bayan ng Pakil kasi is diocesan shrine ng Our Lady of Turumba na recently, if my memory serves me right, last year nagkaroon ng canonical coronation ang Our Lady of Turumba. So basically, na-recognize ng Vatican City itong Our Lady of Turumba. Ito lang yung image ni Mama Mary na merong affinity sa Laguna de Bay kasi doon siya nakuha, na nagpo-float yung image niya. At dahil dito, umikot doon yung festival ng bayan ng Pakil. Nakakatuwa lang kasi Our Lady of Turumba yung tawag dito, yung malungkot ba, parang Dolorosa, sa Señora de los Dolores de Turumba. So, supposedly ay malungkot yan kasi di ba, ang image niya, yung puso niya, ay may punyal na mga nakatarak. But, ang Turumba kasi ibig sabihin niya na parang sumasayaw ka, in ecstasy, nawawala ka sa sarili. So, parang ironic nga yung festival namin. Ipinagbubunyi natin ang Our Lady of Turumba, pero meaning talaga ng Turumba, yung nagsasayaw ka na parang nawawala sa sarili. Kasi nung mabuhat nila yung image yan sa history, tuwang-tuwa yung buong bayan ng Pakil. At yung festival na yan, thousands talaga ang dumadagsa rito. Pero sobrang tanda na ng Our Lady of Turumba na kung saan even sa libro ni Jose Rizal ay na-mention yan. Kasi kumbaga deboto ng Our Lady of Turumba ang nanay ni Dr. Jose Rizal at talaga nagtuturumba sila rito. At ang ginagawa na lang natin ay i-diversify yung ating tourism industry. Hindi na lang religion-based ang tourism dito sa bayan ng Pakil, kundi nagkikreate na rin kami ng adventure tourism, na ecotourism. So, dito sa poblasyon, religious festival talaga ang ating pinopromote. Pero pagdating sa Kanlurang Pakil, na kung saan nandun yung Manila Water, ang pinopromote naman natin dun is adventure at saka ecotourism. In fact, ang dami ng mga campsites doon. And practically before, wala talagang tourism industry doon, pero during my administration, nag-create na tayo ng ganun. Para nang sa ganun, iba't ibang turista, iba't ibang interest, iba't iba yung mga bagay na may offer ng bayan ng Pakil para mag-enjoy sila. So, yan po ang mga magagandang mapuntahan. Kailan po ang Turumba Festival pala? Well, tapos na April yon during yung biatiko na period dito, na 3 days na event ng simbahan. So, this year siya ay April 8, 9, 10. So, natapos na yon. Katatapos lang. Pero marami pang turumbang mangyayari na kung saan libu-libong deboto ang pumupunta rito. Very interesting tong bagong project mo dito sa Rotonda ng Pakil. Mayor, pwede mo bang ipakita sa amin to? Ano ba itong project na to? Kaya walang aalis, we'll be right back.
The municipality of Paquil is a fifth-class urban municipality in the province of Laguna, with developments that are at par with highly developed cities. This 347-year-old quaint town has managed to preserve its rich culture, deeply rooted religious practices, and bountiful natural resources through sustainable progress. In order for a small town to fast-track sustainable local economic development, it should provide economic opportunities to its constituents. The land should be maximized, and all sectors should work hand in hand to attain progress. With much courage and determination, Paquil has mastered the art of battling giants as it continued to join the national competitions. Despite stronger adversaries, Paquil has been creating a mark in good governance and great feats. Indeed, small stars still light up big skies. LGU Paquil believes that sustainable energy equates to sustainable development. As such, they have attracted investors whose thrust is for renewable energy. Among these are Prime Infra's 1,400 megawatts Ahonan hydroelectric power plant, Vena Energy Company's proposed windmill farm in Barangay Matiquio, Bellissima Hydropower Corporation's 800 megawatts hydroelectric power plant project proposal in Kanlurang, Paquil. The Energy Development Corporation's intent to join the bid for DOE's geothermal power development in Kanlurang, Paquil. All these investments are seen to contribute not only to energy security, but also to the increasing renewable energy sources in the country. Apart from the energy crisis, the Philippines is also facing water supply shortage. LGU Paquil has already embarked in contributing to the nation's water needs through the first phase of the construction of Manila Water's 50 million per day water treatment facility that conducted its trial operation this year and is now supplying water in some part of Rizal Province. The company is now set to construct its second phase, the 7.84 billion pesos East Bay Phase 2 water treatment plant located in Barangay Cabulusan in Paquil, Laguna, with a capacity of 200 million liters per day and is expected to deliver potable water to around 2 million customers in Pasig, Pateros, Taguig, and nearby towns by the first few months of 2025. This investment ensures water security and supply reliability in Metro Manila's East Zone while guaranteeing the largest tax contribution to the local fund of Paquil by 2025. Other assistance given by the LGU to investors are job placement activities through the Municipal Public Employment Service Office. Apart from major investments, the sectors of the LGU are all working together to improve the business atmosphere in Paquil and open more doors to progress. Aside from building an extension office in Kanlurang, Paquil, one of the greatest initiatives of the local government unit of Paquil is to finally transfer the government center to its new location that aims to house all local and national government SAP offices to provide ease of access and transaction to its constituents. With the constant development of Paquil's new government center, the value of land where it is located increased, opening doors to commercialization in the area and land productivity. Micro-enterprises emerged along Manila East Road and the establishment of 4 primary convenience stores at the same time, 3 Alpha Marts and 1 7-Eleven is a sufficient indication of economic development and a gateway to business opportunities. With high governing performance acknowledged by different government agencies, the LGU was able to invite large companies to invest in Paquil. Imagine a fifth-class municipality with 6 existing gasoline stations, Manila Water investing billions of pesos for their water treatment facility in Kanlurang, Paquil, the ongoing research for hydroelectric power, wind energy, and geothermal power plants possibilities. Laguna Water already operating and satisfying the needs of business establishments, and more investors settling in Paquil. In terms of income generation, Paquil is now qualified to be reclassified to at least third-class municipality. Paquil may have already bagged the top spot as the most business-friendly LGU for the 3rd to 6th class municipalities, but its vision for its people is endless and unyielding. By 2050, the LGU envisions Paquil as a highly competitive LGU with one of the highest contributions in terms of power generation, food security, and bulk water supply in the country.
a fully developed LGU conserving its natural resources, protecting its cultural wealth, and serving and safeguarding its people. Rise up, Baguio! Nagbabalik ang The Best Yan. Very interesting tong bagong project mo dito sa Rotonda ng Pakil. Mayor, pwede mo bang ipakita sa amin to? Ano ba itong project na to? Well, nung pinatayo natin yung bago nating munisipyo, nag-iisip tayo kung anong monumento yung ilalagay natin sa harapan. And normally, ang iisipin ng mga nanunungkulan ay yung kumbaga monument ni Dr. Jose Rizal bilang ating pambansang bayani. Pero meron na kasi kaming Rizal Park o yung Plaza Rizal, meron na kaming monumento dun ni Dr. Jose Rizal. So inisip natin dapat naiiba. So naisip ko na panahon na dito sa ating lipunan na baguhin na natin ang sistema na lalo sa politika na either ikaw ay pro-Aquino o pro-Marcos. Dapat panahon na pro-Philippines tayo. Kaya ang naisip natin monumento itatayo ay tinatawag nating Unity Monument ng pagkakaisa. Basically, yun yung mensahe. Kaya dito sa pinagpipilian nating design, tatlong imahe nandito. Ang image ni former President Ferdinand Marcos, ang image si former Senator Benigno Ninoy Aquino, at syempre nung kanilang kaibigan at fraternity brother na si Congressman, the late Congressman Roquito Ablad. So makikita mo na talaga nag-uusap sila dito na simbolismo na dapat ganun tayo mga Pilipino. Whether you're pro-Marcos o pro-Aquino, dapat mag-usap tayo at i-promote natin na high time na pro-Philippines na dapat tayong lahat. Kaya yan yung monumento na itatayo dito sa Rotonda sa harapan ng ating bagong munisipyo. Napaka-peace-loving ni Mayor Vince. Talagang kakaiba pati monumentong naiisip mong design ng iyong bayan. Kakaiba rin, Mayor, no? Yan, hopefully this year ay matapos na namin gawin yan. Bronze yung mga statues na ilalagay natin dito sa monumento yan. Mayor, kanina nakita ko yung mga trophies mo. Lakad tayo. Mukhang napakaraming award na talagang ibinigay sa'yo, Mayor. Talagang the best, Mayor, itong ating na-feature today. Mayor, ano ba itong mga awards na ibinigay sa'yo? Mukhang kakaiba yan, ah. Well, marami tayong awards. No? Pagdating sa Seal of Good Local Governance, meron naman tayo natanggap sa DILG. Meron din tayo sa na Child-Friendly Local Governance. At marami pang iba. Pero yun nandito, kasi bagong lipat lang kami, hindi namin lahat na ilagay. Lalo na yung mga Pearl Awards natin, yung mga awards natin sa field ng education, sa field ng health services. Pero yung nandito ay dalawa ang nataglay natin. Ito yung Most Business Friendly LGU Award para sa Municipality Level 2. So it was given to me by the Philippine Chamber of Commerce and Industry. At ito national award to. So yung mga 3rd to 6th class municipalities ng number 1 sa buong Pilipinas ang Pakil. Not only in 2023, pero in 2022. So back to back tayo. At kung tayo ay mapipili pa rin na most business friendly LGU sa buong Pilipinas this year, so ano na tayo, tatlong sunod-sunod na. So Hall of Famer na malamang ang bayan ng Pakil. Ito namang isang nandito rin ay top intellectual property filer ang bayan ng Pakil. Binigay naman to sa atin ng DTI, ng Department of Trade and Industry, sa ilalim ng kanilang cities and municipalities sa competitiveness index. Kasi napaka-importante sa bayan ng Pakil na napoprotektahan yung intellectual property ng ating mga kababayan o ng mga locators dito ng mga businesses. Kaya pinopromote natin ng itong intellectual property rights at yung mga nag-file para maprotektahan ng mga ito sa DTI ay nag-number 1 ang sa buong Pilipinas ang bayan ng Pakil. Kaya ito yung award na tinanggap namin last year. Nakakatuwa yung mga awards na yan, Mayor. Pero ang isa sa pinaka-special is ikaw ay maitanghal bilang isang business-friendly LGU. Kasi talagang mas madali bang makipagnegosyo sa bayan nyo. At talagang kaya siguro naiintindihan ko kung bakit mas maraming negosyong pumupunta sa bayan mo.
Well, in-streamline natin dito yung proseso ng pagtatayo ng negosyo dito sa bayan ng Pakil. Pero ang pinaka-importante na nasabi ko rin kanina, dapat yung local government unit na natin sa kabuuan at specifically ang mayor, talagang marunong siya makipag-usap sa mga potential investor na mag-locate sila na negosyo nila dito sa bayan ng Pakil. And because of that, na-recognize tayo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa pagbabalik ng The Best Yan, Ang tanong ko lang po, how do you deal dun sa mga, meron pa ho ba tayong kasamahan na medyo makaluma ang kanilang paniniwala sa walang bibitaw, Our purpose is basically to increase our tricycle drivers' income, make our passengers safer, and ensure that tricycle operations in our respective communities are environment friendly. And so it is actually my ardent and deepest honor to welcome and present to all of you the executives of Chongqing E-Cars Technology Company Limited, headed by its president owner, Mr. Edek Lee. nagbabalik ang The Best Yan. Mayor, mabalik po ako dun sa ating pamamahala. Base po kasi sa naipapaliwanag niyo sa akin, very innovative leadership po ang nakikita ko at nararamdaman ko sa bayan ng Pakil. Ang tanong ko lang po, how do you deal dun sa mga, meron pa ho ba tayong kasamahan na medyo makaluma ang kanilang paniniwala sa pagganap sa kanilang mga tungkulin? You know what I mean? Yes, may mga bashers pa rin ba tayo? Yes, Merong mga opposition pa rin ba? Paano ho tayo pumupunta sa ganung bagay? Well, alam mo, kahit namang saan, lagi naman may opposition at ito bahagi yan ng demokrasya eh. So, siyempre, ang basis ng iba na gustong umangat sa politika, halimbawa, o gustong sila maging mayor, kailangan ma-down yung administration para sila umangat. Pero ang history ko kasi ng pag-mayor dito, nung manalo ako noong 2016, kumbaga ay ang tagal ko nawala sa politika noon, pero nung manalo ako, sunod-sunod yung mga naging proyekto at programa natin. Noong 2019, 80% na ng botante ng bayan ng Pakil ang bumoto sa akin, around that figure. Pagdating ng 2022 election, wala na akong kalaban. So, ako lang yung politiko sa buong lalawigan ng Laguna na walang kalaban last election. So, yung governor, vice governor, board members, congressmen, mga mayors, vice mayors, councilors, lahat sila may kalaban except the mayor of the municipality of Pakil. I think testamento dun sa nagawa natin sa legacy na binibuild natin sa bayan ng Pakil. So,
inaasahan natin na may opposition, meron ng babasyake, may mga maninira dyan. Normal naman yun sa ginagalawan natin. Kumbaga, sabi kasabihan nga, if you don't want the heat, leave the kitchen. So, ganun talaga eh. Meron pa rin opposition. Ang mahalaga lang dyan, ang lagi kong sinasabi sa aking mga kababayan, tignan nyo yung muka at saka kalagayan ng Pakil noong 2016 bago ako naging mayor at yung kalagayan at muka ng Pakil ngayon. And I think makikita nila yung malaking difference. To the point na this year nga, sisimulan na namin ang Polytechnic University of the Philippines sa Pakil Campus. So, biro mo sa bayan ng Pakil of 23,000 population sa 4th district, dito pinili ng PUP na magkaroon ng campus na open to sa kahit sino na mga mag-aaral dito sa ating lalawigan, kahit sa mga karating probinsya natin like Rizal at saka ng Northern Quezon, pwede silang mag-aral dito sa bayan ng Pakil sa itatayong PUP Pakil Campus. So, kahit anong gagawin nila na kumbaga opposition, siguro naman hindi personal yung laban nila sa akin, siguro palitan ng ideas. Pero sa akin dyan ay nakababanaag pa rin, nakikita ng aking mga kababayan yung ganda ng mga programa at proyekto natin. So, magkakaroon po tayo ng university dito sa bayan ng Pakil at makakatulong po ito sa maraming mga kababayan natin, hindi lang sa bayan ng Pakil, kundi sa mga karatig bayan. Very passionate din po kayo sa education, ano? Yes, actually hindi ko naman 'to pinangako, pero ako kasi ako tumatakbo mayor, pero ang akin kasi pag may opportunity i-grab natin. And nakita ko na panahon na with all this development na nangyayari dito sa bayan ng Pakil, kailangan na suportahan natin to make our development initiatives more sustainable. So, kailangan ng tertiary institution dito, educational institution. So, naisip natin ang PUP. Sumulat ako sa ating governor na baka gusto nila magtayo ng campus dito ng Laguna University, pero wala naman ako narinig na gagawin nila yon o gusto nilang magtayo rito ng extension. So, ang ginawa ko, sumulat ako sa PUP and readily inapprove agad ng Board of Regents ang ating request na dito magtayo sa 4th District ng PUP campus. So, malaking bagay to kasi libre to, maganda standards ng PUP. At the same time, malaki matitipid ng kahit sino na mag-aaral dito, lalo na sa lugar natin. Kasi hindi na nila kailangan mag-travel pa sa PUP sa Santa Mesa o kahit dyan sa LSPU sa Siniluan o kahit dyan sa LSPU Santa Cruz. So, may impacto sa pagdating sa traffic kasi at sa lahat sa congestion ng mga bayan-bayan. So, I think panahon na tignan natin yung ganitong mga initiative na makakatulong dito lang sa mga mag-aaral natin at pati sa mga karating bayan natin. Actually, malaking tulong talaga to sa ating mga kababayan kasi hindi na sila pupunta ng Manila, hindi na sila gagastos sa pamasahe. Malaking bagay ito at nakakatuwa yung vision nyo sa bayan ng Pakil. Talagang dinala mo na dito lahat, Mayor. At hindi ko lang na paliwanag na maayos. Katulad nyo, kayo taga Santa Cruz, biro mo yung mga taga rito, magta-travel pa sa Santa Cruz, so nagdadagdag pa kami sa traffic diyan sa Santa Cruz. Pero kung hindi na kayo pupunta, because dito na sila nag-aaral, tignan mo mangyayari dyan, kahit pa paano ang traffic sa Santa Cruz ay mamimitigate. So may mga impact yan eh. Yung mga taga rito pupunta sa Siniluan, mababawasan ng traffic doon kasi yung mga mag-aaral dito hindi na kailangan mag-travel doon. At meron ding repercussion when it comes to our environmental kumbaga protection initiatives. Kasi nababawasan din yung mga paggamit ng fossil fuel kasi konti na lang yung magta-travel, nasasakay ng jeep, sasakay ng tricycle just to go to their respective schools. Mayor, napapanahon tong tanong ko sa'yo. Napakainit, ano po? Paano mo po ini-implement yung blended learning dito sa bayan ng Pakil? Kasi 'di ba, ang daming mga nag-a-announce na mayor na walang online na lang ang klase ng mga estudyante kasi mainit. Ito po ba ipina-practice niyo rin sa Pakil? Well, dito sa bayan ng Pakil, di tayo nag-aanunsyo na walang pasok recently compared dun sa ibang mga LGUs kasi nagde-declare yung mayor nila kasi sobrang init. Dito naman kasi tolerable yung init. Hindi kami kasing init halimbawa compared sa Santa Rosa, sa Calamba at kung sa iba pang mga lugar. So ayos lang sa amin dito. Kasi kung mapansin mo environment na marami kaming puno, maayos pa naman dito. Relatively medyo malamig dito sa bayan ng Pakil. So hindi namin masyadong problema. Okay.
Mayor, kanina napansin ko, parang napakalaki ng munisipyo mo, napakalawak, pero parang kokonti lang ang tao dito sa munisipyo mo. Well, sabi ko nga ang bayan ng Pakil ay dalawa, nahahati kami, no? Ang mas malaking teritoryo namin sa across the lake bordering Hala-Hala, Rizal. At ang population namin, yung kalahati ng population ng Pakil ay nandun sa Western Pakil. So ang ginawa natin during my first term kasi ay naglagay na tayo ng Municipal Extension Office. So may office ako doon, may mga empleyado tayo doon na yung mga taga-Kanlurang Pakil, hindi na nila kailangan mag-travel dito nang sa to avail of government services. Ito ang lagi ko sinasabi at ito'y natutunan ko sa namayapang mayor ng Marikina City na si Bayani Fernando nung bumisita ako minsan sa kanya. Nung ako, I think, vice mayor pa ako, board member. Ang sabi niya sa akin, kasi nagtataka bakit konti ang tao sa City Hall ng Marikina. Ang sabi niya sa akin, pag wala masyadong mamamayan na pumapasok sa munisipyo, magaling ang namumuno. Dahil hindi na kinakailangan pumunta ng munisipyo o ng City Hall ang mga mamamayan to avail of government services. Ibig sabihin, ang serbisyo ay naibibigay mo na directly sa kanila. So, ganyan ang ginagawa natin sa Pakil, no? Konti yung masyadong yung pumupunta rito sa munisipyo kasi as much as possible yung services natin ay naibibigay na natin sa ating mga kababayan. Katulad nga ng Municipal Extension Office ko sa Kanlurang Pakil, doon na lang nila tinatransact yung majority ng mga government services natin. So talagang pumupunta ka sa tao, Mayor, para inabot ang tulong sa mga kababayan mo. That's very impressive, Mayor. Talagang kaya pala walang masyadong tao sa inyong munisipyo. At hindi ko na kailangan pumunta kasi yung ating ng mga government, municipal government agency, ang directly nagbibigay ng serbisyo sa kanila. So makita man ako at hindi, nadarama ng aking mga kababayan, generally speaking, yung serbisyo na meron ng bayan ng Pakil. Ito ay bahagi ng ating service delivery mechanism na talagang pinopromote natin na talagang mga mamaya, as much as possible, wag na magbiyahe kasi magta-tricycles pa sila pumunta ng munisipyo kung talaga naman ang serbisyo ay pwede mo na maibigay sa kanila directly. Nakakatuwa, napakagaan ng mga taga-Pakil. Talagang wala na silang poproblemahin. Sir, kanina na-mention niyo, napaka-innovative pala nitong project na 'to. Very interested ako ditong marinig sa inyo. Balita ko maglo-launch kayo ng modernization ng tricycle. Mukhang kakaiba 'to, Mayor. Yes, actually baka 'pag pinalabas na 'to tapos na kasi sa darating na April 29 yung launching nitong modernization ng tricycle. So sa buong Pilipinas kasi napili nitong company na 'to na dito gawin yung testing ng model nila and ang pinaka-purpose nito mapataas ang income ng mga tricycle drivers. At the same time, dapat environment friendly 'to at safe yung mga sumasakay ng tricycle. Mamaya makikita mo dito sa bayan ng Pakil yung 12 units na yan na ilo-launch sa April 29. So ang mangyayari rito ay matapos i-launch dito, hopefully ay magsimula 'to magkaroon ng ripple effects 'to para nang sa gano'n ay ma-launch 'to sa buong Pilipinas. At napakaganda kasi ng project na ito, environment friendly 'to, safe yung mga nakasakay rito compared dun sa may sidecar na tricycle. At the same time, napapalaki nito ang income kasi hindi ka gagamit ng fossil fuel. Gagamit ka rito ng electricity kasi electric passenger tricycle itong initiative natin na ito. At nakakatuwa sapagkat doon sa testing, talagang lumaki yung income ng mga tricycle drivers kasi nabawasan yung investment nila pagdating sa ginagastos nila sa krudo ng kanilang traditional na tricycle. But lilinawin natin itong initiative na to is not to phase out yung mga traditional tricycle, but to offer yung mga gusto mag-drive, mag-operate ng tricycles na may alternative dun sa traditional na may sidecar na tricycle at dito sa electric passenger tricycle na ating ilo-launch sa April 29. So talagang napaka-innovative talaga ng nakikita kong mga kakaibang proyekto na meron ka dito, Ang dami Mayor. kasing reklamo rito sa bayan ng Pakil na maiingay yung tricycle. So pag nakita mo tong electric passenger tricycle na to, napakatahimik na to kasi hindi lagi ko nga tinatanong ba't kailangan na yung muffler ay i-modify nila, nakakadagdag pogi points ba pag maingay yung motor. Hindi ko maintindihan bakit may mga
tao, driver na gusto yung gano'n. Pero ang dami kasi mga mamamayan na gusto yung tahimik, lalo na sa gabi. So I think itong isa rin 'to sa sagot dun sa yearning ng aking mga kababayan na medyo mas maging matahimik yung operations sa mga tricycles. And eco-friendly din po ang mga tricycle na ito. Yes, kasi ano siya, electric siya at ang maganda rito sa technology nito para ka nagcha-charge lang ng cellphone. So kahit sang regular yung na outlet, pwede mo isaksak yung mga electric passenger tricycle na ito. At dinesting 'to, nakarating na 'to hanggang Tayabas, nakarating 'to ng Tanay, yung mga paakyat, ayos yung technology nila na Hmm, ginagawa. okey. Mayor, napaka-busy mo at talagang kakaibang mga project mo dito sa Pakil. Matanong ko lang, Mayor, on your free time, paano ka naman nagre-relax niyan sa sobrang kabisihan mo? Well, nanonood tayo ng Netflix. Yun ang nagkakabala natin. Siyempre, kahit papaano nag-e-exercise tayo at nagtu-tutor tayo sa ating anak. So, yun na lang yung libangan ko. Pag may pagkakataon, talaga ikot lang tayo na ikot. At as much as possible, kasi everyday naglalakad tayo ng mga ilang kilometro, dapat makaka 10,000 steps ako. So, kasi ang importante sa paglilingkod, healthy rin yung pangangatawan mo eh. At saka 'pag healthy ang pangangatawan mo, mas marami ka talagang nagagawa na programa at proyekto para sa iyong mga kababayan. Alam niyo, Mayor, dito po sa programa nating The Best yan. Lagi po naming hinihiling sa mga mayor na ibigay po ang mensahe nyo. Bilang isang magaling na leader, Mayor, ano po ang top 3 best practices nyo in good governance? Well, transparency, mapansin mo yung aking office panay glass, kasi kahit nasa labas ka ng building ng munisipyo, makikita ko ng mga tao para alam niya kung ano yung ginagawa ko rito sa loob ng aking tanggapan, kung sino yung mga nakakausap ko. Ito ay statement natin na ang buong munisipyo ng Bayan ng Pakil ay transparent at ito'y bahagi pa rin ng initiative ko na kasi incidentally at hindi mo alam kung si Vico Soto ang naunang nag-author ng Freedom of Information Ordinance sa National Capital Region, si Mayor Vin Soriano, kauna-unahang mayor sa buong Calabarzon at second sa buong Pilipinas na bayan na nagpasa ng Freedom of Information Ordinance. At yung ating ordinance ang ginagamit na isa sa mga models para na i-adapt ng iba't ibang local government units dito sa ating bansa. So yan ang aking transparency tsaka inclusiveness, as much as possible wala tayong dinidiscriminate ayon sa siyempre sa gender, ayon sa socio-economic status. Lahat dito ng services natin ay dapat lahat makikinabang. Kaya nung pandemic dito, mayaman, mahirap, lahat ay binibigyan natin ng tulong. Lahat ng pamilya, kahit pagkulang ang binibigay ng national government, ang nagpopondo na yung local government unit para lahat talaga ng pamilya ay makaka-avail ng tulong mula sa pamahalaan. So, inclusiveness, napakahalaga diyan. At syempre, dapat effective. Napaka-importante na effective yan na mararamdaman talaga ng tao at talaga magpapabago ng buhay ng mga tao yung ginagawa mong mga programa at proyekto. Of course, maraming aspeto ang good governance pero tinanong mula ako ng tatlo. So I think yan, transparency, inclusiveness at saka yung effectiveness nung ating mga programa at proyekto para sa mamamayan. Yun yung top 3 ko. Okay. Mayor, anong huling mensahe niyo sa ating mga manonood? Well, sa ating mga taga-subaybay na yung programa, sa inyong mga taga-suporta, napakasimple lang ng ating nais iparating na ang kaunlaran ay posible kung gugustuhin natin. At lagi ko nga sinasabi to na hindi dahil lang isang bagay mahirap, hindi na natin gagawin doon. Hindi to question kung mahirap gawin na isang bagay, isang programa o isang proyekto. Ang tanong dito, mahalaga bang gawin yung programa at proyekto to? At kung ito'y mahalaga, kahit anong mangyari, dapat ay gagawin natin to bilang isang lingkod ng bayan. At mararamdaman niya ng mamamayan na ginagawa mo lahat para may sakatuparan to at susuportahan kanila. So yan ang pinaka-importante para sa akin. Mabuhay po ang bayan ng Pakil. Thank you very much, Mayor. Truly inspiring po ang story nyo ngayong gabi. At talaga pong sana ay marami pong matutunan ng atin pong mga leader at ang atin pong mga kababayan. Nakakatuwa po. Talagang the best ka, Mayor. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Mayor. Transparency, inclusivity, effectiveness. Yan ang mga narinig natin kay Mayor Vince.
Nakakatuwang isipin mula sa isang simpleng bayan, nagkaroon tayo ng isang malaking pagbabago. Tunay na inspirasyon ang ating Mayor Vince Soriano. Naway tularan siya ng mga leader ng ating bansa na makapagbigay ng ganitong kaunlaran sa kani-kanilang bayan. Hanggang sa muli, ito po si Mia Martinez. Samahan niyo po ako sa susunod na linggo dito sa The Best Yan! Sa susunod na linggo, mula Noveleta papuntang Pakil, lilipad naman tayo kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamasarap na lechon sa bansa. Pati ang kanilang kakaibang munisipyong mala Disneyland ang datingan. Tingnan po ninyo ang aking background. At ang mayamang kultura at progresibong kaunlaran. Talisay City sa Cebu. Oh, Hello, hi, Mayor! Mia. Welcome to the city of Talisay. Yes. Kilalanin natin ang kanilang the best mayor na si Mayor Gerald Anthony Gullas Jr. Kasama ka sa kwentuhan sa linggo. Kita kids, the best yan!